nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga dating Senate President na nawagan sa mga senador na ayusin ang gulo sa Senado, ano pa man ang kanilang kinabibilangang grupo. Diplomat at tourist visa ni dating House Speaker at ngayon Leyte Representative Martin Romualdez pinansila na ng US government. Senator Sherwin Gatchalian, posibleng i-preside ang impeachment trial habang wala pang temporary restraining order mula sa Supreme Court at kay House Lead Prosecutor Jerbil Luistro. At Bagyong Esther nakalabas na ng bansa. Hanging habagat patuloy pa rin magpapaulan. Nanawagan ng mga dating Senate President sa mga senador na resolbahin ang gulo sa Senado alinsunod sa Konstitusyon at Senate Rules. Sa joint statement na inilabas ni Senator Francis Pangilinan, nanawagan ang mga dating leader ng Senado sa mga senador anuman ang kinabibilang ang grupo na tigilan na ang kanya-kanyang pahayag na nagbibigay ng hindi magandang imahe sa institusyon. Hinihikayat ng mga ito ang mga senador na ayusin na ang sigalot sa lalong madaling panahon dahil hindi nila marapat sa bansa ang isang unstable na Senado sa panahon ng economic pressures, banta sa seguridad at lumalawak na kawalang tiwala ng publiko sa Senado. Ang pahayag ay mula sa mga dating Senate President na sina Aquilino Pimentel, Mig Zubiri, Vicente Tito Soto at Franklin Drilon. Naniniwala ang lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na pwedeng mag-preside sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senator Sherwin Gatchalian, ang inihalal na acting Senate President. Ito ay hanggat walang Temporary Restraining Order o TRO kaugnay nito. Ito ang balita ni Rosa Licos. Kinikilala ng House Prosecution Panel ang pagkakaluklok bilang acting Senate President kay Senator Sherwin Gatchalian ng bagong majority bloc ng Senado. Kaya mananatiling valid ang pamuno nito sa paparating na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hanggang walang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, ayon kay Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, lead public prosecutor. Sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, siya ang magpe-preside ng inaasahang paglilitis kay Vice President Duterte. Unless the Supreme Court will issue a TRO to the new leadership in continuing the assumption of power in the Senate, no? But for as long as walang TRO, since the House of Representatives, including the executive, headed by the Malacanang Palace, have recognized already the leadership of acting SP Win, we will proceed. We will continue for as long as walang TRO. Tiwala si Representative Luistro sa kakayahang mga siwa ng paglilitis ni Senator Gatchalian. Bago bang CNJ adjournment ang Senado noong June 3, inamyendahan ng Rules of Procedure sa impeachment trial sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 430. Partikular na ang panuntunan na ang Senate President ang mag-preside sa lahat ng impeachment cases liban na kung ang Presidente ng Pilipinas ang lilitisin. Sa inamyendahang panuntunan, maaari nang mailuklok sa pamamagitan ng majority vote and members present ang presiding officer ng impeachment court. Naniniwala naman ang isa pang miyembro ng House Prosecution Panel, hindi makaapekto sa impartiality o pagiging patas ng impeachment court ang inamyendahang panuntunan ng Senado. I believe that strengthens the impartiality in which they would allow them to choose amongst their colleagues someone who is unbiased and competent to handle the proceedings. This is not to say po na incompetent yung ating senator judges. Far from it. We have some very good senator judges there. But Dagdag pa ni Representative Gutierrez, sa pamamagitan ng inamyendahang panuntunan,
Magkakaroon ng diskresyon ng mga senador na magsisilbing hukom na pumili ng isang taong pinakamainam na maging presiding officer ng impeachment court. Sa July 6 na ang inaasahang simula ng impeachment trial kay VP Duterte. Posa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinansila ng United States government ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker at ngayon later Representative Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Ang dating Speaker at si Ambassador Romualdez ay magpinsan. Wala pang tugon ang kampo ng mambabatas ukol dito. Wala na sa serbisyo ang mga nagpapakilalang dating Marines sa panahong tinutukoy nila sa mga alegasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ito ang paglilinaw ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad. Sa isang mensahe, sinabi ng opisyal na wala na sa command ng AFP ang mga dating sundalo kundi pribado na silang individual sa panahon na binabanggit nila ang kanilang mga alegasyon. Payo ng opisyal, mas marapat na gamitin na lang nila ang ibang katawagan bilang witness o kahit staff at bodyguard ng kung sinumang individual. Ito'y upang mailayo ang AFP at ang Philippine Marine Corps sa isyung kanilang kinasasangkutan. Pinakikilos ng Malacanang ang law enforcement agencies kasunod ng ulat na susugurin umano ang palasyo sa June 12. Ayon kay Palace Press Office Claire Castro, nasa mandato naman ng law enforcement agencies na aksyonan ang ganitong klaseng iligal na aktibidad. Kasunod ito ng impormasyong inilabas ng isang kolumnista na susugod sa Malacanang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day. Gayunman sinabi ni Yusek Castro na hindi pa naman kumpirmado ang nasabing plano. Dadating na sa bansa si United States Ambassador Designate to the Philippines Lee Mark Limpton ngayong buwan. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na ikinatutuwa niyang makausap ang US Envoy sa Washington, D.C. at inaabangan na niya ang pagbisita naman nito ngayon sa bansa. Umaasang kalihim na palalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa pagkakatalaga kay Lipton na US o sa US Embassy. Si Lipton ang papalit kay dating US Ambassador Mary Kay Carlson na nagtapos ang termino noong January 2026. Ititigil na ng bansang Hungary ang pagbibigay ng working visa sa mga manggagawang Pilipino simula ngayong Hunyo. Bukod sa Pilipinas, sakop ng bagong polisiya ang mga manggagawa na mula sa Georgia at Armenia. Ayon sa Budapest, layo nitong limitahan ang pagpasok ng foreign workers sa kanilang bansa at maituon ang pagpapasweldo sa kanilang sariling mamamayan. Gayunman ang lahat ng Pilipino na kasalukuyan nang nagtatrabaho sa Hungary ay maaari namang mag-apply ng extensyon ng kanilang working visa. Duguan ng isang player nang tumama ang ilong nito sa ulo ng kalaro sa basketball. Agad naman nilipatan ng UNTV News and Rescue ng paunang lunas ang manlalaro. Isang lola naman na may Alzheimer's disease ang ligtas na naihatid ng team sa kanilang bahay. Ito ang balita ni Leslie Widem. Naaksidente habang naglalaro ng basketball ang isang lalaki sa Caloocan City. Agad na tumawag ang mga kalaro nito ng tulong sa UNTV News and Rescue Team dahil sa tinamong sugat ng player. Tinatnan na natin na nasa bench na siya, tapos nakita nga natin na yung dugo dun sa flooring. Medyo marami-rami. Nagkaroon ng cut dun sa nasal bridge niya. Tapos nagkaroon din siya ng bleeding dun sa nosebleed. Ayon sa ibang players, tumama ang ilong ng pasyente sa ulo ng kalaban nito habang nagre-rebound. Agad itong nilapatan ng paunang lunas ng team.
kinontrol natin yung bleeding. Tapos yung cut, nilinis muna natin yung sugat. Tinanong natin syempre yung kanyang mga basic information and at the same time, kinunan natin siya ng vital signs. Tapos, we treated again yung basic yung first aid natin for nosebleed to make sure na maging okay at makontrol talaga yung bleeding. Minabuti natin na isugod na siya sa hospital para kung may kinakailangan na tahi, ay tahiin. Sa Quezon City General Hospital dinala ang biktima para sa kaukulang atensyong medikal. Hello po, Nay. Kamusta po? Narinig niyo po ako? Ayan. Okay, next slide. Okay. Sinundo ng UNTV News and Rescue Team sa United Doctors Medical Center sa Quezon City ang 77 years old na lola matapos ma-discharge sa ospital. Tinry namin kausapin si patient. Bali, ang response na lang po niya doon is pag kinakausap siya, tumatango siya and tumataas yung kilay. Sa movement, hindi na din niya nagagalaw yung kamay niya tsaka yung paa niya. So, totally bedridden na si patient. Ayon sa kaanak, 4 na taon na nang magkaroon ng demensya sanhi ng Alzheimer's disease ang matanda. 5 buwan na rin itong bedridden at halos hindi na makagalaw o makapagsalita. May nakakabit din sa kanyang catheter at feeding tube para naman sa kanyang pagkain. Matapos ma-assess ng team, maingat na inilipat ang pasyente mula sa kama patungo sa stretcher bago isinakay sa rescue van. Habang nasa biyahe, patuloy na minonitor ng team ang kanyang kondisyon at vital signs. Malaking hamon naman ang hinarap ng team pagdating sa lugar ng pasyente. Dating naman po sa bahay nila, naging challenge po sa amin kung paano siya iaakyat dun sa kwarto kung saan siya ilalagay. Kasi yung dadaanan namin is confined space siya. Dahil sa limitadong espasyo, kinailangan ng team na gumamit ng angkop na kagamitan at maingat na pagplano upang ligtas sa maiangat ang pasyente. Pagdating sa hagdan, hindi na kasya. So, 3 na lang. After nun, hindi pa rin maipasok dun sa room dahil confined space siya, tapos paliko pa. Kaya ang nangyari, dun po mismo, nag-decide naman kami na gamitan po siya ng portable na stretcher, which is yung parang tela po. Kagandahan na lang is nalagyan namin siya muna ng pinakasapin dun sa scoop stretcher bago namin siya inakyat. Yun na yung naging use namin para maipasok siya ng tuluyan dun sa loob ng kwarto kung saan siya mag-i-stay. Sa kabila ng masikip na daanan at limitadong espasyo sa loob ng bahay, ligtas at maayos na naiakyat ng team ang pasyente sa kanyang higaan. Bago tuluyang umalis, muling kinuha ng team ang mga vital signs ng pasyente upang matiyak na nasa maayos itong kalagayan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Esther ngayong umaga. Base sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa ngayong tanghali, huling namataan ang bagyo sa layong 540 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar sa bansa. Gayunman, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga posibleng pagbaha at landslides. Patuloy ang search, rescue, retrieval at clearing operations ng mga otoridad sa Ground Zero sa Barangay Banibago, Angeles City, Pampanga sa kabila ng sama ng panahon. Sa ngayon, gumagamit na ng heavy equipment ang Bureau of Fire Protection upang alisin ang mga nakaharang na debris at makapagbukas ng madadaanan papasok sa gumuho. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, sa ngayon ay nasa 30% na ng gumuho ang naialis na.
Naglabas ng bagong guidelines ang Department of Education para matulungan ang mga paaralan na maipagpatuloy ang pagtuturo at pag-aaral sa panahon ng emergency. Sa ilalim ng DepEd Order No. 14, Series of 2026 o ang Guidelines on Learning Continuity in Emergencies, mayroon ng malinaw na framework na susundin ng mga paaralan kapag naapektuhan ng sakuna, gaya ng baha, lindol at iba pang emergency. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kapag may kalamidad o krisis, ang unang dapat alamin ay kung ligtas ang mga bata at guro para makapagpatuloy ang klase. Mas pinaigting ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at Australia ang kanilang pagsasanay militar sa ilalim ng Philippines-Australia Army-to-Army Exercises Kasangga 2026-1. Kasalukuyang isinasagawa ang training exercise sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Camarines Sur. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sama-samang nagsasanay ang mga sundalo ng Pilipinas at Australia upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa iba't ibang operasyon sa pamamagitan ng isinasagawang Army-to-Army Exercise na Kasangga 2026-1. Layunin nito na higit pang palalimin ang interoperability o kakayahang magtulungan ng dalawang hukbo sa iba't ibang warfighting functions. Kabilang sa mga training exercise ay ang Demolitions Range Training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges upang mapahusay ang kakayahan sa breaching at obstacle clearing operations. Armor Operations Training at Advanced Marksmanship Training na ginagawa naman sa Magtuto Firing Range sa Barangay Carolina, Nagas City, para naman mapahusay ng mga sundalo ang kanilang kasanayan sa operasyon at paghawak ng armas. Ang Jungle Operations Practical Exercise at Map Theory Sessions kasama rin ang Command and Control Communication Exercise o COMEX gamit ang Blue Force Tracking System. Mortar Gunnery and Weapons Training, Force Training Unit Activities at Tactical Combat Casualty Care o TC3. Ayon sa Philippine Army, ang kasangga na nangangahulugang alay o partner ay naglalayong subukin at paunlarin ang kakayahan ng mga sundalo habang pinapalawak ang kanilang kaalaman sa mga taktika, teknik at pamamaraan ng bawat hukbo. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsuporta sa pag-usad ng Army tungo sa mas aktibong pagpapatupad ng External Security Operation o ESO. Inaasahan na magbibigay ang bilateral exercise na ito ng mas matibay na pundasyon para sa kooperasyon at kahandaan ng Pilipinas at Australia sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu na simulan ang Tabang Pagbiyahe na isang subsidized bus service program bago matapos ang Hunyo o sa pasimula ng susunod na buwan. Ayon kay Governor Pam Baricuatro, naglaan ng Department of Transportation ng 20 million pesos para sa programa. Inaasahang bibisita si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Kapitolyo para sa paglagda ng kasunduan kaugnay ng programa. Ay long weekend sa lalawigan ng Rizal sa susunod na linggo. Ito matapos aprobahan ng Malacanang ang deklarasyon ng Special Non-Working Day dahil sa 125th founding anniversary ng lalawigan sa June 11, araw ng Huwebes. Kinabukasan naman, June 12 ay regular non-working day para sa paggunita sa araw ng Kasarinlan. Dahil dito, 4 na araw na walang pasok sa lalawigan ng Rizal hanggang sa araw ng Linggo. Nagbanta ang Iran sa Estados Unidos na oras na matapos ang ceasefire at hindi pa rin ito aalisin ang blockade sa kanilang mga pantalan. Ayon sa military advisor ng Iranian Supreme Leader, wala sa kanila kundi nasa Amerika ang bola para matuloy ang peace deal o kung hindi ay babalik na sila sa giyera.
Ito ang balita ni Noel Poliarco. Naglabas ng video ang Iran ng umano'y pag-atake nito sa isang warship ng Amerika sa Gulf of Oman. Ayon sa Iranian media, nagawa nilang paatrasin ang US warships at ang USS Tripoli destroyer pabalik ng Indian Ocean sa pamamagitan ng pagpapatama ng long-range missiles bilang warning shots. Agad naman itong kinontra ng United States military. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, hindi totoo na ginamitan sila ng Iran ng missiles dahil tiyak na paglabag ito sa ceasefire. Ang totoo, ayon sa CENTCOM, ay ang pag-aresto ng US military sa isang stateless tanker na MT Divina sa Indian Ocean na napatunayang kabilang sa shadow fleet ng Iran. Inakyat ng tropa ng US ang barko na sakop ng umiiral na sanksyon ng US. Nauna nang binigyang diin ni US President Donald Trump na oras na may mapapatay na sundalo ng US ang Iran, mamamatay din ang ceasefire at balik na agad sa labanan. What does that mean? That you would restart the war with Iran if they killed U.S. troops. Well, it would be a good reason. I'll be honest with you. If they kill U.S. troops, I think I would do that very quickly. Samantala sa isang panayam, sinabi ni Mohsen Rezai, ang military advisor ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei, na ang US-Iran peace deal ay matutuloy lang kung papayagan ng Amerika na isauli sa kanila ang $24 billion na bahagi ng frozen Iranian assets. Ayon sa opisyal, nasa panig ni US President Donald Trump ang bola ng negosasyon. Bukod dito, ayon kay Rezai, kung matapos na ang ceasefire at muling sumiklab ang gyera, ngunit hindi aalisin ng US ang blockade sa Iranian ports, dadalhin nila ang laban sa Indian Ocean, sa Bab al-Mandeb Strait, sa Red Sea at sa Mediterranean. At lahat ng nakapaligid at dumadaan doon ay tiyak na madadamay. Bukod dito, lahat ng base militar ng US sa Middle East ay walang pasubaling aatakihin nila. Tiniyak ng Iranian official na ipararanas nila sa Amerika ang lubhang malaking pinsala. Kamakailan sinabi ni Trump na bukas siya sa pakikipag-usap sa Supreme Leader ng Iran. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with it. Would that happen here in the U.S.? White Oh, House? I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Pero para sa Iran, isa itong pagkatalo at kahinaan at hindi kailanman nakikipag-ugnayan ng Iran sa mahihina. Ayon sa Iran, dapat magdesisyon si Trump ng hiwalay sa Israel at huwag nitong pairali ng sarili niyang interes. Sa ganitong paraan, ayon sa Iran, magkakaroon ng magandang hinaharap ang ugnayan ng dalawang bansa. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang nakakalulang rescue mission ang isinagawa ng Orange County Fire Rescue Team sa California kamakailan. 2 hiker ang na-stranded sa mabatong bahagi ng Black Star Canyon, ang isa ay sugatan. Agad na nag-deploy ng rescue medic ang Orange County na siyang nagsagawa ng hoist rescue. Tagumpay na nakuha sa lugar ang mga hikers. Isang makabuluhang araw ng bayanihan at pagkakaisa ang nasaksihan ng mga residente ng Santa Maria, Laguna sa isinagawang libreng medical mission sa kanilang lugar. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsama-sama ang iba't ibang partner institutions ng BMPI-UNTV sa pagbibigay serbisyo, katuwang ang MCGI Medical, Dental and Optical Teams. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Maagang nagtungo ang mga residente ng Santa Maria, Laguna dito sa Santa Maria Integrated High School upang samantalahin ang libreng medical, dental at optical services na inilapit mismo sa kanilang komunidad.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaisa sa iisang outreach activity ang mga partner private hospitals ng BMPI-UNTV upang mas mailapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan. Katuwang sa aktibidad ang mga medical professionals mula sa Fatima University Medical Center at Calamba Medical Center na nagbahagi ng kanilang kaalaman at serbisyo bilang bahagi ng patuloy na adhikain na mapalawak ang access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. So, bago pa man ako maging doktor, gusto ko talaga na makatulong sa mga tao. So, specifically sa mga Pilipino. So, naniniwala kasi ako na ang healthcare is a fundamental human right. So alam naman natin na sa sitwasyon ng ating bansa, ang mga komunidad na malayo sa syudad, sila ay kulang sa pagdating sa healthcare. So importante yung mga ganitong bagay. It's kind of refreshing then to be out here, outside the hospital. Parang kami na yung lumapit sa mga patients. So yung exposure mismo ng healthcare industry through the power of media is very important kasi nga lahat naman ng tao mas ina-access nila ang media compared sa pag-access nila sa mga tulad ng laboratorio or ng hospital mismo. So kumbaga it's another way of bringing the healthcare to the people. Yung pag-partner ng hospitals and other institutions sa media. Higit sa mga serbisyong naibigay, nag-iwan din ito ng pag-asa at kumpiyansa sa mga residenteng nakinabang sa programa. Ayon sa ilang beneficiaries, malaking tulong ang ganitong klaseng programa, lalo na para sa mga kapos sa kakayahang magpagamot o kumonsulta sa mga espesyalista. Okay naman po, maganda naman po. Masikaso po sila, tapos ngayon mabilis lang po ang proseso. Tapos wala naman po ako naramdaman na sakit na nasasaktan ako. Kahit po yung anak ko, takot siya magpabunot, pero nung nasubukan niya, sabi niya po, Mama, wala po palang sakit, magaling po. Tapos madali lang, sabi ko lang po, opo anak, maganda lang po yan kasi madali na lang, hindi naman masakit. Malaking tulong din po ito sa mga taong hindi kayang makapagpabunot, tapos sa mga taong hindi kayang makapagpa-check up. Yan, malaking tulong po ito. At saka maganda ng programa. Patunay ang aktibidad na ito na kapag nagsama-sama ang mga institusyong may layuning maglingkod, mas maraming buhay ang naaabot at mas maraming komunidad ang natutulungan. We come to realize how important cooperation is. Talagang ito yung isa sa mga kailangan para maitawid natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. We all know that the LGU, the local government, has funds, pero alam naman natin na talagang very limited din yung mga funds na meron ang local government unit. At pagka pinagbahabahagi na natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, very small ang naiiwan para sa mga social services. And this is where the importance of foundations come in. So yung mga foundations katulad nga nung Kamanggagawa, tapos itong mga hospital foundations na nagbibigay ng karagdagang tulong para sa amin, ito yung mga nagiging tinatawag ko nga na bridge, no? Na tulay para maitawid namin yung mga nagiging karagdagang pangangailangan pa ng aming mga kababayan. Samantala, lubos ang pasasalamat ng presidente ng Faculty and Employees Association ng Santa Maria Integrated High School dahil natugunan ang kanilang kahilingan na mailapit sa kanilang komunidad ang libreng serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa niya, inaasahan nila na magpapatuloy ang mga kahalintulad na inisyatiba sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng BMPI-UNTV, mga partner hospitals, at iba't ibang organisasyong naglilingkod sa publiko. Akin lang pong masasabi po sa activity pong ito na nangyari po sa aming school, na sa kabutihan po ng atin pong mga partners, like po ang MCGI, ang Kamanggagawa Foundation, at syempre po ang UNTV. So ang masasabi ko lang po ay dito po natin nakikita ang tunay na bayanihan, pagkakaisa po, at pagtulong po nila sa mga tao. At dito po natin nakikita yung talagang spirit of volunteerism. Sa ngalan po
po ng bumubuo po ng aming paaralan, sa ngalan po ng aming butihing principal, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa pagkakataon pong ito, dahil bibihira po ito na nangyayari po, na kami po ay umaasa na hindi po ito ang huli, kundi ito po ang simula ng atin pong partnership at pagkasamahan, at nawa po ay madami pa po kayo, katulong po kami na makatulong pa po sa marami pa pong tao. Sa kabuuan, umabot sa 1,635 ang napaglingkuran sa isinagawang medical mission mula sa libreng konsultasyong medikal, libreng dental services, legal consultation, free haircut, pagbibigay ng mga kailangang gamot hanggang sa paghahatid ng libreng pagkain sa mga residente. Mula rito sa Santa Maria, Laguna, Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Roma Kapitulo 10, versikulo 17 na nagsasabi, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.